Isang mapagpalang araw sa ating mga kapatid, kapayang pag-ibig ang sumatin. Ang ating po magiging topic ngayon ay The Son of Man. Yan po ang ating magiging topic ngayon. Pero bago yan, basa muna po tayo dito sa unang Pedro 3:15. Kundi iyong ariing banal si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso, na lagi kayong handa sa pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katwiran tungkol sa pag-asang nasa inyong ngunit sa kaamuan at takot. Sabi pa dito sa Kawikaan 34:5. Sabi dito, bawat salita ng Diyos ay subok. Siya'y kalasag sa kanila na nanganganlong sa Kanya. Huwag kang magdagdag sa Kanyang mga salita, baka Kanyang sawayin ka at masundan kang sinungaling. Basa pa tayo dito sa unang Juan 4:1. Sabi dito, mga kapatid, mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi iyong subukin ang espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat marami magsisiltaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan. Yan ang sabi ni Juan, Apostol Juan. Sabi naman dito sa unang Pedro, andito sa ikalawang Pedro, sa sulat ni Pedro, sabi dito, sa unang Pedro 1:20, na namaalaman mo na ito ng alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag. Kung babasahin natin sa English, sabi, knowing the first that no prophecy of the scripture is of any private interpretation. Ibig sabihin, hindi sariling katha ng mga nagsalita dito sa Biblia, kundi tutuloy tayo dito sa 21. For the prophecy came not in old time by the will of man, but the holy men of God speak as they were moved by the Holy Spirit. Sabihin, kung mabasahin natin sa Tagalog, sabi dito, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangaudyukan ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, sa udyok ng Espiritu Santo. Yun. Kasi sabi nga dito sa sa Lucas 11:13, dun sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, sabi dito, kung kayo nga bagaman masasama ay marurunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga nagano pa kaya ang iyong Ama sa kalangitan na magbibigay ng Espiritu Santo na naghihingi sa Kanya. Sabi dito sa 12, dito pa rin sa Lucas, sa 12:12, sapagkat ituturo sa inyo ng Espiritu Santo sa oras ding yaon ang inyong dapat sabihin. Sabihin, pag mangangaral tayo, hindi sariling interpretasyon, hihingi po tayo ng paggabay sa Espiritu Santo. Kasi ang Espiritu Santo, ayon dito sa unang Korinto 3:16, sabi dito, hindi ba ganyan nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Sabi pa dito sa 6:19, sabi dito, o hindi ba ganinyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na sa inyo'y na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi sa inyong sarili? Ibig sabihin, tinanggap natin ito sa Diyos, hindi sa ating sarili.
Sabi pa ni Juan, dito sa 4:4, unang Juan 4:4, kayo'y sa Diyos, munti kong mga anak, at inyong dinaig sila sapagkat lalong dakila siyang nasa inyo kaysa nasa sanlibutan. Sabihin, ang Holy Spirit ay dakila din. Sabi ng Diyos dito sa unang Juan 4:4. Kasi sa tulong ng Espiritu Santo, sa paggabay ng Espiritu Santo, tutulungan tayo kung anong ating ipapayag, ipapangaral. Kaya ang ating magiging topic ngayon ay The Son of Man. Sino po ang The Son of Man? Kung babasa tayo dito sa Ezekiel 2:1. Sabi dito, at sinabi niya sa akin, anak ng tao, tumayo ka ng iyong mga aking makikipagsalitaan sa iyo. At ang Espiritu ay sumaakin nang siya'y magsalita sa akin. At itinayo ako sa aking mga paa. At aking narinig siya na nagsalita sa akin. At kanyang sinabi sa akin, anak ng tao, sinusugo kita sa mga anak ni Israel, sa mga bansa na mapaghimagsik na naghimagsik laban sa akin. Sila at ang kanilang mga magulang ay nagsisilangsang laban sa akin hanggang sa kaarawan niyang ito. Ibig sabihin, yung anak ng tao dito, sino ba ito? Yung anak ng tao. Sabi dito. Sige, mabasahin natin sa English. Sabi dito, and he said unto me, Son of man, I send thee to the children of Israel. Ibig sabihin, sa sambahayan ni Jacob. Sa Israel, sa anak ni Israel. Sugo siya. Ngayon, sino ba tong anak ng tao? Kasi sabi dito, sa Isaiah 9:6, sabi dito, for unto us a child is born, and to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Kung babasahin natin ito sa Tagalog, sapagkat sa atin ipinanganak ang isang bata sa atin, ay ibinigay ang isang anak na lalaki, ibig sabihin, anak na lalaki. At ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawagin kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Ngayon, sino ba to? Kasi sabi dito sa Kawikaan 34, sabi dito, sino ang sumampa sa langit at bumaba? Sino ang pumisan ng hangin? Sa kanyang mga dakot, sino nagtali ng tubig? Sa kanyang kausod, sinong nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Ano ang kanyang pangalan? Ano ang pangalan ng kanyang anak kung inyong nalalaman? Ibig sabihin, itong Son of Man, yung anak na lalaki, ano yung pangalan? Ano ang kanyang pangalan ng kanyang anak? Kasi may anak ang Diyos. Sabi dito. Ngayon, kung babasahin natin dito sa Isaiah ulit. Ito sa 61:1, sabi dito, ang Espiritu ng Diyos ay sumaakin sapagkat pinahiran ako ng Panginoon upang ipangaral ang mabuting balita sa mga maaamo. Kanyang sinugo ako upang magpagaling ng mga bagbag na puso, upang magtanyag ng kalayaan sa mga bihag,
at magbukas ng bilangguan sa mga nabilanggo. Sabi dito, ang Espiritu ng Panginoon Diyos ay sumaakin sapagkat pinahiran niya ako. Ngayon, nakita na natin yung Son of Man. Sabi, pinahiran pala yun. Sabi, the anointed. Yan. The anointed. Sino ba yung the anointed na yan? Ayun, babasahin natin dito sa Daniel. Kasi hula ito ni Daniel. Na yung the Son of Man. Dito sa 7:13 hanggang 14. Sabi dito, I saw in the night and vision, and behold, like the Son of Man came with the clouds of heaven, and came to the Ancient of Days, and they brought him near before him, and there was given him dominion and glory, and a kingdom that all people, nation, and language should serve him. His dominion is an everlasting dominion, which shall not pass away, and his kingdom which shall not be destroyed. Ayun, sabi dito, Son of Man, one like Son of Man. Siguro malinaw na sa inyo kung sino ito. Sino itong Son of Man, yung the anointed, yung anak, yung sinasabi. Kasi sabi dito sa Unang Pedro 3:15. Sabi dito, kundi inyong aring banal si Kristo na Panginoon, na inyong puso na lagi kayong handa sa pagsagot sa bawat tao na humingi sa inyo ng katwiran tungkol sa pag-asa na sa inyong ngunit sa kamuhan at takot. Dito pala sa 3:5 pala. Ito pala. Sapagkat sadyang nilimot nila na mayroong sangkalangitan mula ng unang panahon at isang lupang inanyuan sa tubig at sa gitna ng tubig sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, yung the Son of Man, kasi sabi dito sa Genesis 1:1, nang pasimula nilikha niya ang langit, ng Diyos ang langit at ang lupa. Ngayon, yung salitang God dito ay Elohim. Sabihin, plural. Ngayon, yung tinutukoy dito ni Ezekiel na isusugo sa Israel. Sabi dito, Son of Man, I send thee to the children of Israel. Sino ba ito? Kung may idea kayo, sino ito? Kasi, diba sabi doon sa unang Pedro 3:5. Unang Pedro 3:5. Yung sinasabi dito, salita ng Diyos. Sabi dito, mula ng unang panahon at isang lupang inaniwan sa tubig at sa gitna ng tubig sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sabihin, sino ba yung the Son of Man? Yung salita ng Diyos. Kasi sabi dito sa Isaiah 61:1, the anointed. Kasi kung babasa tayo dito sa unang Juan 1:1, sabi dito, nang pasimula siya ang berbo,
at ang berbo ay suma sa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Ibig sabihin, yung Son of Man ay berbo pala ng Diyos. Salita ng Diyos. Ano pa ba? Unang Juan 34. Sabi dito, at aking nakita at pinatutunahan kong ito, ang anak ng tao. Sino ba yung anak ng tao? Diba? Sabi diyan, anak ng tao ay anak ng Diyos. Ano, pinatutuhanan kong ito ang anak ng Diyos. Sino yon? Babalan tayo ng talata. At kanyang tiningnan si Jesus samantalang siya'y naglalakad at sinabi, narito ang kordero ng Diyos. Ibig sabihin yung anak ng Diyos. Yung the anointed, yung Son of Man, kordero ng Diyos. Si Kristo pala yun. Yan. Si Kristo pala yun. Kasi kung dito sa 41, sabi dito, una siyang nasumpungan ng kanyang sariling kapatid na si Simon at sa kanyang sinabi, nasumpungan namin ang Mesiyas na kung liliwanagin ay Kristo. Sabihin, yung the anointed, yun doon sa Ezekiel 2:1 hanggang 3, yung Son of Man, Mesiyas pala yung nasusuguin sa angkan ni Israel. Ngayon ako nung liliwanagin ay Kristo. Sabihin yung Son of Man, yung the anointed, yung the Word of God, ba? O ano pa yung katawagan ni Kristo sa Biblia dito sa sabi dito, at kanyang tiningnan siya samantalang siya naglalakad, sinasabi, narito ang kordero ng Diyos. Sabihin, siya rin yung kordero ng Diyos, siya yung anak ng Diyos. Ito sa 34. Ngayon, basa naman tayo dito sa Isaias. Dito sa 7. Sa 7:14. Sabi dito, kahit ang Panginoon niya ay magbibigay sa inyo ng tanda, narito isang dalaga maglilihi at mga anak ng isang lalaki. At tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Yan Emmanuel. Saan ba yun mababasa sa Bagong Tipan? Dito sa Mateo. Mateo 1:23. Sabi dito, narito ang dalaga magdadalawang tao at manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay suma sa atin ang Diyos. Sabihin, Emmanuel, liwanagin ay God with us. Ngayon, ano pa? Sabi dito sa Isaias ulit, sa Isaias 11:1, sabi dito, at may lalabas na usbong sa puno ni Isay at isang sanga na mula sa kanyang ugat, mga ugat na magbubunga. Kung tingnan natin sa English, sabi dito, and there shall come forth a rod out of the stem of Jesse, and a branch shall grow out of the root. Sabi dito, branch. Yan, isa sa katawagan ng ating Panginoon, have a branch. O kung babasahin dito, kasi dito yung kinote ni Pablo. Ito yung sabi ni Pablo sa Roma. Sa Roma 15:12. Roma 15:12. Sabi dito, and again, Isaiah said, there shall be a root of Jesse, and they shall rise to reign over the Gentiles, and him shall the Gentile trust. Kasi ayun yung kinote ni Pablo doon sa Isaiah. Babasahin natin dito sa yan. At muli, sinabi ni Isaias, magkakaroon ng ugat kay Jesse, lilitaw upang maghari. Yan, maghari daw. Yan, maghari.
Ngayon, sino ba yung branch na yan? Sabi dito, balik tayo sa Sakaraya 3:8. Sabi dito, "Hear now, O Joshua the high priest, that and thy fellow that sat before thee, for thee are men wandered at, for behold, I will bring forth my servant the branch." Ayan ang isa sa mga katawagan ng ating Panginoong Hesukristo, the branch. The branch. Naandun yan sa John 15. Sa John 15. Sabi dito, "And I am the vine and ye are the branches." Sabihin, si Kristo ang vine. I am the true vine. Pero si Kristo tinatawag din na the branch. Ngayon, ano pa ang katawagan ni Kristo sa Biblia? Sabi dito naman sa Isaiah pa rin, 33:1, sabi dito, Woe to thee that spoilest, and thou wast not spoiled, and dealest treacherous, and they dealt not treacherous with thee. When thou shalt cease to spoil, thou be spoiled, and when thou saan natin basahin sa Tagalog na kasi sabi dito, mali pala. Sa 53 pala, sa 53. Sabi dito, sa 53 pala. 53:1, mali pala yung binasa natin. "Sinong naniwala sa aming balita at kanino nahayag ang bisig ng Panginoon?" Sabihin, si Kristo ay tinatawag na arm of the Lord. Arm of the Lord. Yun, saan yan? Nandito yan sa Juan. Sinabi yan ni Kristo sa 12:38. Sabi dito, "That they saying, besides the prophet might be fulfilled, which he speak the Lord, who hath believed our report, and unto hath the arm of the Lord been revealed." Sabi ni Kristo. Sabi dito, si Kristo yung bisig ng Panginoon. Lagyan natin highlights. Sabi dito, bisig ng Panginoon. Yan. As ano pa ang katawagan ni Kristo? Sabi dito sa ikalawang Timoteo 2:8. Sabi dito, "Alalahanin mo si Jesucristo na mulang binuhay sa mga patay." Sabinhi ni David. Sabihin, seed of David. Si Kristo ay seed of David. Christ. Jesus Christ of the seed of David. Yan, seed of David. Ngayon, ano pa? Tapos, sabi dito ni unang Pedro 1:23. Sabi dito, "Being be born again, not corruptible of seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth forever." Sa Tagalog na basahin, sabi dito,
Sa unang Pedro 1:23 pala. Yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa bining na isira, kundi sa walang kasiraan sa mamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Ibig sabihin, si Kristo yung salita ng Diyos. Ngayon, yung Son of Man ay si Jesus Christ. Sabihin, si Jesus Christ yung the Son of Man. Yan, Jesus Christ. Kasi sabi nitong mangangaral na to, yan, pakinggan natin. Langit at ng lupa, yung nagpasimula ng likhain ng Diyos, ang langit at lupa, ang tinutukoy po dito na Espiritu ng Diyos ay yung kanyang anak sa Hebreo 1:10. So basa pa tayo ng ibang salin dito naman po sa SND. At sinabi pa niya sa kanyang anak, yun po, malinaw na, anak ang sinabi po dito. Kasi nga po, kung hindi tayo nagbabasa ng iba't ibang salin, katulad po dito, no? Sa Tagalog ang Biblia, Panginoon ang tawag, ikaw Panginoon. Sa version po naman ang dating Biblia, ikaw Panginoon. Sa version po naman ng ASND, hindi tayo naalis ng talata, hindi tayo naalis ng aklat ng Hebreo 1:10. Dito naman po ang paliwanag ay, at sinabi pa niya sa kanyang anak. Malinaw naman po yung anak po. Ano sinabi ng ama sa anak? Sa simula, ikaw Panginoon. Malinaw. Panginoon ang tawag sa kanyang anak. Tapos, para maging malinaw sa atin, ang lumikha ng mundo at ng kalangitan, malinaw na malinaw, dito po sa Genesis 1:2, ang Espiritu ng Diyos na kumikilaw sa ibabaw ng mga tubig ay yung kanyang anak. Yan po, papakilala sa atin ng mga... Yan. Yung katuruan nito, sabi niya, yung Espiritu ng Diyos ay ang ating Panginoong Hesukristo. Ito po ay hindi siya nakakaunawa ng Biblia. Pinakakaunawa. Kasi binasa natin sa Biblia, si Kristo yung the anointed. Si Kristo yung the Son of Man. Tingnan natin. Si Kristo yung the anointed, the Son of Man. May pahabol pa tayo. Pahabol pa tayong talata. Sabi dito sa Juan 8:58. Sabi dito, at sinabi sa kanila ng katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga. Sabihin, I am. Yan o. Before Abraham was I am. Saan natin mababasa yun? Dito diba sa Exodus? Sa Exodus 3:14. Ayan o. Ang God said unto Moses, I am. Ayan o. I am. Thus said thou sailor, say unto the children of Israel, I am had sent me into you. O tulad ng sinabi dito sa Ezekiel. Yung the Son of Man ay si Kristo. Ayan o. The Son of Man. The Son of Man I sent thee to the children of Israel. Si Kristo po yan. Hindi po siya ang Espiritu ng Diyos. Yan po ang paliwanag ng Bible. Si Kristo ang the Anointed One, the Messias. May isa pang tawag sa Kanya. Dito sa Juan 1:49. Sabi dito, Nathanael answered and said unto him, Rabbi, thou art the Son of God, thou art the King of Israel. Rabbi, isa sa mga katawagan ng ating Panginoong Hesus, Rabbi. O dito sa Judas, sabi dito, na itinatwa ang ating
iisang guro at Panginoong Hesukristo yun. Iisang guro. Sabihin niya ng tawag sa kanya sa Biblia. Malinaw na po yung ating binasa. Yung Son of Man, si Kristo, yung the anointed, the Son of Man, yung I am, the Word of God, the Son of God, the Lamb of God, the Messiah, Rabbi, Emmanuel, the branch, the arm of the Lord. Sabihin, yan po si Kristo, hindi po siya ang Espiritu ng Diyos. Salamat po sa lahat at isang mapagpalang araw sa atin. Kapayapaan at pag-ibig sumatin. Salamat sa Diyos.